Magandang araw mga kaibigan. Ito ang Pangulong Marcos Jr. Sa wakas, napikon, nagalit na rin. Kasi ang isa sa mga puna sa Pangulo masyadong mabait. But this time, napuno ang salop. Nagalit, napikon. So bakit siya nagalit o napikon? Sino ang pinagalitan? Nako. Maganda sana kung ang pinagalitan, pinarusahan yung mga gumagawa ng masama sa ating gobyerno. Mga hoarders and smugglers na may koneksyon sa gobyerno. Ang pinarusahan, ang pinag-initan ng Pangulo, isang finance undersecretary na nag-voice out ng kanyang opinion na hindi maganda ang epekto ng rice ceiling na isinagawa ng gobyerno. Ayun. Forced to resign. So, okay. Sino itong undersecretary? Walang iba kundi si Finance Undersecretary Maria Cielo Magno. Siya po ang USEC for Economic Policy Reforms. She was forced to resign effective September 16. Ano ngayon? 8. So, 7 days more. Itong si USEC Magno, so, Economic Policy Reforms ang kanya, may nakita siya na hindi maganda sa ginawang rice ceiling. So, ito, social media, ipinost siya sa kanyang social media accounts na masamang epekto. Mag-create ito ng shortage of supply. So, dahil bigas ito, nako, kahit ako, hindi ako economist, nakikita ko, pag hindi na-manage ito na maigi, magkakaroon tayo ng rice shortage. Ano lang, common sense lang eh. Kahit itong main economic team managers ng PBBM admin, Secretary Jokno ng Finance at saka NEDA Chief Balisacan, sinabi rin nila, delikado ang rice cap, rice ceiling presyo kung hindi ma-manage ng maigi. Dapat ang rice cap, it should be on the short term only. Ilang weeks lang. Although, itong dalawang economic managers, siguro, mas maganda yung pag-voice out nila. Itong USEC Magno, baka, prangka-prangka, social media pa, na it will have a negative effect on the economy dahil lalo lang tayong magkakaroon ng rice shortage. Economist ang may ito, ha? Sibak. Ang daming dapat sibakin dyan. Bakit ito pang matino, may pagmamalasakit? Okay, so bago pumasok as Undersecretary sa Finance Department, ito pong si USEC Magno, professor siya sa University of the Philippines School of Economics. Actually, ano lang siya, temporary loan, parang hiniram ng Department of Finance para mag-serve siya sa Fiscal Policy and Monitoring Group. So, ibig sabihin, ano ito? May talino, may kakayahan. Sana all, ganito lahat ang government officials, ang loyalty nila, not so much sa mga tao nga nakupo, kundi ang loyalty nila mga taong bayan. So,
Ano ba ngayon? Friday, ano? Kahapon, nag-post sa Facebook page itong si Yusek Magno. Sabi niya, a wise man told me, if you do your job with integrity, you will be back at the University of the Philippines School of Economics soon. Yes, she's a woman of integrity kasi hindi siya takot mawalan ng trabaho eh. Kung ano yung nakita niyang mali, sinabi niya para ma-educate ang taong bayan. Kasi kaliwat kanan po ang batikos nitong Executive Order number 39. I don't know kung sino ang nag-advise kay Pangulong Marcos na gawin ito. Umaalma na. Ang number one na biktima, hindi nila alam, mga rice farmers. Bakit? Bago nag-take effect itong rice cap o price ceiling, ang bilihan ng palay is umaabot ng 32 pesos per kilogram. Ngayon, ano na lang na, ang bilihan na lang ng mga rice traders, less than 25. Yung mga nag-comment sa aking mga vlog, sabi niya, sir, dito sa amin, 17 pesos na lang ang presyo ng palay. Ito, hindi nakita ng administrasyong ito. Ano sila eh, parang kabayo. Alam niyo yung kabayo, narrow-sighted. Yung mayroong takip dito, yung mata ng kabayo, hindi siya makatingin sa left side, right side, diretso lang. Ganon sila. Itong nag-recommend nito, ang Pangulo naman, nag-approve lang siya. Hindi rin nag-iisip ang Pangulo. Ang tinignan lang nila, para lang mapagbigyan ang taong bayan, yung mga nasa laylayan, para maibsan ang kahirapan. Kasi nga, yung nabasa kong message, ang bigas, senior citizen na. Bakit senior citizen? Kasi sa isinta ng presyo. Katuwaan na lang yon, at the same time frustration. Ang bigas, naging senior citizen. 60 na to 80. Naalarma ang administrasyon. Hindi nag-isip, hindi nagplano. Maganda po ang intensyon nila para tulungan ang nasa laylayan. At ngayon, medyo masaya na ang nasa laylayan. Tama naman yun. Kaya lang, how about itong mga farmers? Ang laki ng lugi ngayon ng mga farmers. So, ang mga rice traders, sila nang nag-dictate ng presyo pababa kasi malulugi naman sila kung yung dating presyo nila nga 32, pagbenta 41 to 45 lang, talagang lugi ang lahat. Farmers, traders, yung mga nagmay-may-ari ng rice mill, retailers. So, hindi nila na pag-isipan ito. Tapos, ito na, pagkakataon na ito ng mga rice hoarders. Ano na naman nila? Kasi mag-decrease na ng supply ng bigas dahil itatago na naman. Itatago. Makontrol na ng mga hoarders ang presyo kasi wala na, nagkagulo na ang rice industry dahil dito. Kaya ang palagay ko, ang may utak nito, mga hoarders, smugglers, konektado sila sa mga nasa gobyerno, nasa
agriculture ba, nasa DTI, whatever, nasa Pinas, nandyan na sila eh. Oh, ito ngayon, ang nagpapatakbo, mga hoarders, smugglers, mga kakutsaban nilang nasa ahensya, sila ngayon nag-advise sa presidente. Ang presidente naman, with all sincerity, gusto niyang maibsan ang kahirapan ng mga mamimiling Pilipino, in-approve niya without thinking kung ano yung possible effects. Ayuda, ang laki ng lugi. Luging-lugi na ang mga retailers. 7,000 pesos a day ang lugi nila. 15,000 lang ang ibibigay. So, ako, I'm sorry, ayokong maging negative thinker, but delikado itong kalagayan natin ngayon. Pagsamantalahan ito ng mga hoarders, ang number 1 na mananalo, mga smugglers and hoarders. Lalo silang kikita at the expense ng nakakarami. So, mabuhay po kayo, Yusek Maria Cielo Magno. Sana mas madami pang katulad ninyo. Sana hindi mangyari yung statement kahapon ni Tatay Digong na ang revolusyon baka hindi na mapigilan kung ganito palagi ang ginagawa ng administrasyong ito.